Welcome to Soul Tips from PB, your source of Bible-based insights to strengthen your walk with God. Listen to Pastor Bong Bailon of Real Life Christian Communities as he shares brief yet impactful messages to inspire and guide your relationship with the Lord and with others. Matthew 25, verses 24 to 30. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown, and gather where I have not scattered seed? Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. This is the word of the Lord para sa atin today, so manalangin po tayo. Aming Ama sa langit, maraming salamat sa iyo. We are now on the 6th day of our daily devotional since Sunday. And thank you, Lord, for all the wisdom and the knowledge that you have been teaching us, O Lord. And once again, Panginoon, we pray, gabayan mo po kami as we meditate on this last part of Matthew 25:14 to 30. Tulungan niyo kami na maintindihan namin ang sinasabi mo, Panginoon. At nawa, Lord God, kami ay maging faithful while waiting for your return, Lord Jesus. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, at gabayan mo kami ngayon. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen and amen. So welcome everyone. Once again, this is Pastor Bong Bailon of Real Life Christian Communities. At maraming salamat sa inyong pakikinig ngayon dito sa ating devotional. Nasa pang-anim na po tayo ng ating daily devotional since last Sunday. And just to remind you, last Sunday pinag-usapan po natin yung faithful, in or while waiting. At nawa natututo tayo nitong kaisipan na ito na dapat maging faithful tayo habang hinihintay natin ang ating Panginoon. And we've been looking at this passage. Well, we started in Matthew 24 at tinignan natin yung context nito. And it's important, right now, ang ating topic is guarding your heart. But I need to, just clarify na first and foremost, the parable itself, is intended talaga as a rebuke, to Israel, who has basically rejected Jesus as the Messiah. Ito nga yung nakita natin sa Matthew 24. Kung saan, ang Jerusalem was parang symbolizing Israel. Nireject nila si Jesus as the Messiah. The religious leaders did not recognize Jesus as the Messiah. And so, the Lord Jesus pronounced judgment. And so, primarily ito yung context nito. Yung lazy servant dito is basically Israel, na pinagkatiwalaan ng Panginoon pero hindi naging tapat. So that's the primary application of that. Yung dalawang servants, of course, refers to those in Israel who believed in the Lord Jesus, who trusted in Jesus as their Messiah and Savior. So for that, of course, pinagpala sila ng Panginoon. So, yun yung primary ibig sabihin itong parable na to. But we can apply it also
in terms of yung nga, yung faithfulness. Kasi even though we are saved by grace through faith, nevertheless, we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which He has prepared in advance for us to do. So nandun yung secondary and more common na application itong parable na ito. And so tingnan natin to. Sabi sa verse 24, Then the man who had received one bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Notice natin yung heart na itong tao na ito, no? He is bitter, you know, he does not trust his master. Meron siyang mga issues, Sabi sa verse 25, So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. So tinago niya yung gold, or like we said, or like I said, talent yun, equivalent to about 15 to 20 years of labor, no? So malaking pera yun. So he hid it in the ground. And then sabi niya, see, here is what belongs to you. So in contrast to the first two servants, okay, parang ano siya, no? In a sense, parang may pride pa nga siya. Sabi niya, see, here is what belongs to you. Wala siyang concept or awareness of being unfaithful. Kaya yung master niya sabi, you wicked, lazy servant. So bakit naging ganun ang tawag sa kanya, wicked and lazy servant? No, because of his heart. So sabi ko nga sa inyo, primarily, ang tinutukoy talaga dito yung mga religious leaders who rejected Jesus. They were wicked, They are lazy servants of God who did not or who were not faithful to their calling. Israel was supposed to be a light to the nations. Israel was supposed to be, the means through which all the nations can know Yahweh. Pero hindi sila naging tapat doon. In a sense, parang tinago nila yung gold, tinago nila yung talent. Tinago nila yung knowledge of God. So for that, they would be judged, Kaya sabi, you wicked, lazy servant. That's why the Lord Jesus pronounced judgment upon Jerusalem because of their unbelief. Now, of course, we can now also apply it in a secondary sense, to believers who are not faithful, who are basically hiding yung kanilang mga gifts and talents and opportunities. Hindi nila ginagamit to honor the Lord. Sabi ng master dito sa storya, his master replied, You wicked, lazy servant, so you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Now, of course, yung translators put a question mark at the end of that, meaning ang interpretation dito is hindi naman sumasang-ayon yung master, pero sinasabi niya, so ganun ang tingin mo sa akin. So sabi niya sa verse 27, Well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I return, I would have received it back with interest. So in other words, wala talagang excuse. Talagang dapat sabi ng master, at least man lang nilagay mo sa bangko. No? Pero yung masaklap dito, yung judgment sa kanya, sabi sa verse 28. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. So yung faithful na servant na binigyan ng 5, tapos nag-produce pa ng 5, so nagkaroon na siya ng 10 bags, bibigyan pa siya ngayon, ng isa pang talent. And then sabi sa verse 29, ito yung prinsipyo, for whoever has will be given more. Ano yung tinutukoy na has, whoever has? In other words, whoever is faithful, whoever is acknowledging and being grateful to the Lord, taking the initiative, being diligent, Kung sino man yung ganun daw, and they will have an abundance, In other words, God is going to reward those who are faithful. And then sabi niya, whoever does not have, so a person who is not faithful, even what they have will be taken from them. So mawawala sa kanila yung akala nilang meron doon, di ba? Now, again, of course, we must remember that we are saved by grace through faith. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Nevertheless,
may kahalagahan yung mga decisions natin. Okay? It's important how we decide to live our lives. So even though we have the assurance na hindi naman tayo magsasuffer ng wrath of God, so let's not take this literally, lalo na yung sa verse 30. And throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Now, siyempre, again, the context is Jerusalem, who has not been faithful to the Lord. But, in a sense, tayo rin naman bilang mga anak ng Panginoon. Even though hindi naman tayo parurusahan ng Panginoon. But at the same time, nandun dapat yung natin, attitude natin of recognizing that God has entrusted to us our gifts, our talents, our opportunities, our treasures. So, the Lord wants us to be faithful. And it's not parang wala lang, May mga consequences yun sa buhay natin. Our response and our attitude, of course, are important. So, even though hindi naman tayo dapat matakot, hindi naman tayo parang nasa examination table, ganyan. But at the same time, the Lord is telling His disciples, to be faithful. Habang inihintay nila yung pagbabalik ng Panginoon, they should be faithful to the Lord, faithful to their calling. So, tayo rin ganun. That's how we are to apply this parable also to ourselves, okay? Mahalaga yun. We need to recognize yung mga responsibilities natin, Kung ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. We should be accountable, and we should guard our hearts. Okay? Bantayan natin yung ating mga puso at mga attitude. Minsan nagiging indifferent tayo sa mga gifts and talents and opportunities natin. We make excuses for not using those things, to honor the Lord. So, merong mga consequences yun. So, again, ang pinaka-point talaga ng parable natin, let's guard our hearts, huwag tayong maging unfaithful, huwag tayong maging pabaya. Instead, let's be faithful to the Lord. So, kung i-apply natin yan, kung saan nilagay ng Panginoon, importante the kind of person you are becoming, hindi lang puro ministry, hindi lang puro tasks, dapat binabantayan mo yung sarili mo rin, Make sure that you prioritize your relationship with the Lord. Kasi tulad nitong servant na to, yung relationship niya with the master, hindi maganda, naging negative. So in the same way tayo rin. Pwede tayo maging busy sa ministry pero yung heart natin hindi na tama. So always ask yourself, binibigyan mo ba ng kahalagahan yung walk mo with the Lord? Maaring nasa ministry ka ngayon, pero nine-neglect mo na yung relationship mo with the Lord. Puro ka na lang activity, puro ka tasks. Hindi ka nag-grow in the Word of God. Hindi ka nag-grow in your relationship with God. Instead of loving God, parang nagtatrabaho ka lang. In the church, for example. So, hindi po ganon. Habang naglilikod tayo sa Panginoon, yes, mag-take tayo ng initiative, maging diligent tayo, pero the Lord has created us primarily to belong to Him. So, ang pinaguhugutan o pinanggagalingan natin ng anuman yung ginagawa natin in the kingdom of God should be yung ating relationship with the Lord. So, in other words, hindi yung parang nauuna yung ministry bago yung relationship natin sa Panginoon. We should guard our hearts. We should watch out na hindi mawawala yung first love natin sa Panginoon. That we are always serving out of rest, out of a faithful walk with the Lord Jesus sa pang-araw-araw natin. So kung nararamdaman mo sa sarili mo parang nadadry ka na, napapagod ka na sa pagsuserve, siguro nakakalimutan mo yung napakahalagang aspekto. And that is of course yung relationship mo with the Lord. Balikan mo yung first love mo. Siyempre, maganda ang ministry, dapat lang naman tayo mag-serve, pero hindi dapat excuse yan o hindi dapat substitute yan sa relationship mo sa Panginoon.
Always prioritize your relationship with the Lord. Okay? So, recognize natin yung mga ah, pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pero at the same time, let's watch our hearts. Huwag tayo maging bitter. Huwag natin hayaan yung relationship natin sa Panginoon maging parang duty na lang, trabaho na lang. Let's serve in love. Let's serve the Lord with love and with a passion in our hearts to honor Him. And by grace, hindi yung parang we're trying to perform. Huwag po tayo mag-perform sa kaharian ng Diyos. Kalooban niya na tayo mag-serve with gladness, with joy, with peace. So make sure palagi, always, to watch your heart, guard your heart, and don't be a person na naglilingkod sa panlabas pero actually yung puso ay malayo na sa Panginoon. Huwag po tayong ganon. Amen? O sige po, tayo ay manalangin. Dear God, tulungan mo nga po kami, Panginoon, na sa aming paglilingkod ay hindi kami mapunta dun sa sitwasyon na tulad nitong servant na to, na parang wala na sa heart niya yung ginagawa niya, hindi na love, kundi fear na, and maybe mayroon pang bitterness na kahalo. Lord, tulungan mo kami to serve you, Lord, with gratitude, to take initiative, to be diligent, and most of all, to have integrity of heart. Lord, we want to serve you with sincerity and integrity of heart. Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag kaming ma-deceive na puro na lang ministry pero yung heart namin is no longer right before you. Thank you, Lord, that there is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. So, hindi namin i-apply itong parable na to in that sense. Pero at the same time, we want to be accountable, Panginoon. So, help us, O Lord. Help us to live a life of wisdom and accountability. Because you have been gracious to us and you continue to be gracious to us, Panginoon. Help us to respond with integrity and with a good heart, Panginoon. So maraming salamat po, Lord. In Jesus' name, amen and amen. So God bless you. Thank you for listening to this devotional. This is the last one for the week. So let's prepare our hearts for the preaching of God's Word. Tomorrow, Sunday, magkita-kita po tayo. Mag-invite po tayo ng mga tao. Lalo na sa first service po natin. Marami pa hong bakanting silya sa first service. Mag-pray po tayo. Let's invite people to attend the first service. And remember po, starting sa April, we're going to have a third service. So ngayon pa lang, pag-pray nyo na sino yung mga iimbitahan nyo. Whether sa first service yan, second or third. And of course, pag nag-invite tayo sa first service, samahan natin yung in-invite natin. Alam ko, Tagalog yun. Pero at the same time, sacrifice po tayo. That's how we show the love of God to people. Kung sa third service naman, ganun din. Samahan din po natin yung ini-invite natin. Huwag tayong matakot mag-imbita. At huwag din po tayo maging parang unfaithful na hindi natin ginagamit yung pagkakataon. Kasi binibigyan tayo ni Lord ng opportunity. Gamitin natin yung worship service natin bilang entry point sa mga tao to hear the word of the Lord. And who knows, baka yun ang way para sila ay ma-saved. So, maging tapat po tayo mga kapatid. Kita-kita tayo sa Sunday. And I hope to see na meron kayong ini-invite ng mga tao sa Sunday worship celebration natin. Again, God bless. Thank you. Salamat sa pakikinig for the whole week. Amen and amen. Thank you for listening to Soul Tips from PB. I hope today's message has encouraged you in your spiritual journey. If it has, please consider subscribing and sharing this podcast with others. Let's spread the word and grow together in our relationship with God.